Hello mga kababayan, welcome back sa channel ko. Meron din ba kayong mga hinahangaan na mga charity vlogger dahil sa ginagawa nilang pagtulong sa kapwa natin or mga kababayan natin dito sa Pilipinas? So ako meron akong 5 na hinahangaan, bukod tangi talagang hinahangaan ko. And this is my top 5 charity vlogger na talaga namang nakaka-inspired. So, kung meron din kayo, comment nyo sa baba. Kasi ito ang top 5 ko. So, sa top 5 ko ay si Pugong Biyahero. So, yan. Si Pugong Biyahero. Bakit nga ba si Pugong Biyahero yung top 5 ko? Bakit siya pasok? So, pasok si Pugong Biyahero kasi alam nyo, nagpapaaral kasi siya ng mga kabataan. Yung mga kabataan na walang kakayahan na mag-aral or pag-aralin ng mga magulang. Isa yan sa mga gusto ko talaga sa mga pagtulong na ginagawa ni Pugong Biyahero. Talagang nakaka-inspired, no? May kondisyon lang talaga itong si Pugong Biyahero sa pagpapaaral sa mga kabataan na ito, no? Maging seryoso at mahalin ang pag-aaral nila para in case makatapos sila ng pag-aaral nila, makakaahon sila sa hirap ng buhay. Kasi di ba pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, kapag sipag ka mag-apply ng trabaho, kahit ano pang mangyari, may mahahanap kang trabaho na disente. At sa ganun, mabubuhay na nila ang kanilang pamilya. So, siya yung top 5 charity vlogger na gusto ko or hinahangaan ko. Pupunta rin talaga siya sa mga liblib na lugar, sa mga bundok, talagang nagbibigay tulong din. So, next is si Tekram. Consistent kasi si Tekram sa pagtulong sa kapwa or sa kababayan natin. Matagal na tong siya charity vlogger. Ever since 2020 na pinapanood ko siya. Sobrang tagal na talagang tumutulong talaga siya sa mga matatanda, kahit sino pang pwedeng tulungan, hanggat maaari kayang tulungan, is tutulungan ito ni Tekram, no? Groceryhan niya, bibilan niya ng pagkain, bibigyan niya ng pera, ganyan si Tekram, walang pinipili, kahit sino, basta kayang tulungan, is tutulungan. Kaya sinabi kong consistent sa pagtulong itong si Tekram, kasi matagal na talaga siyang charity vlogger, no? Gaya nga ng sabi ko, 2020, napapanood ko na siya. Alam mo, nag-boom talaga yung channel niya at marami talagang nanonood sa kanya. Dati nga umaabot pa ng million views yung mga videos niya dito sa YouTube So kasi marami ng platform ngayon, so hindi na lahat ng tao nanonood sa YouTube. Kaya sa ibang platform na lang nanonood, no? So yung gano'n si Tekram, consistent sa pagtulong, walang pagbabago, very humble, very napakamabait na tao. Kaya hinahangaan ko talaga siya. Kaya nasa top 4 na siya. So, next is Kalingap Rab. Alam niyo kung bakit Kalingap Rab. Kasi ang dami niya nang napagawa ng bahay. Nasa 200 plus na sa pagkakaalam ko. At isa din siya sa consistent charity vlogger dahil napakatagal na rin charity vlogger ni Kalingap Rab, no? Bata-bata pa siya noon. Nakikita ko siya o napapanood ko siya sa social media. Talagang kahit ang bata niya pa, mukhang tisoy, mukhang kano. Talagang walang pakialam yan, basta gusto niya tumulong. Gagawa ng paraan itong si Kalingap Rab, no? Talagang consistent siya sa pagtulong sa mga mahihirap. Diba? Kung napapanood niyo si Kalingap Rab, ganun siya, mabait din na tao. Hindi siya tumitingin sa estado ng buhay ng tao, kung tutulungan niya o hindi. Basta naramdaman niya na kailangan ng tulong ng tao na to is tutulungan niya. So, ganun si Kalingap Rab. Lalo na pag na-inspired talaga siya at kailangan talaga ng bahay ng tao na to, paggagawa niya. So, ang dami niya na talaga napagawa ng bahay. Isipin mo, 200 plus. Ang laki na ng gastos na yon, di ba? So, yun po, ang aking top 3 ay si Kalingap Rab. Next is si top 2 ay si King Lax. Yun. Diba? Kung napapanood si King Lax, talaga namang lalambot ang puso nyo pag napanood nyo yung mga videos niya. Kasi ang mga tinutulungan ni King Lax ay mga kabataan na nakatira sa bundok. Pamilya-pamilya, mga aita, mga katutubo, na mahirap talaga abutan ng tulong. So, ang ginagawa kasi ni King Lax is
Sa kung napanood mo yung mga videos niya nung nakaraan, nagpapakabit siya ng solar light, di ba? Para sa mga bahay-bahay kasi wala ngang kuryente yung mga katutubo sa bundok. So, ang ginawa niya, ginastusan talaga nila na lagyan ng ilaw ang bawat bahay. Kasi yung mga bata doon, hirap talaga mag-aral sa gabi. Yung gagawa ng homework. Kasi nga walang kuryente. Sobrang dilim. Ang gamit lang mga gasera ata yung gamit doon. So, naisip ni Tekram na palagyan ng solar light ang bawat bahay. So, isa yun talaga sa nakaka-inspired na ginawang tulong ni King Lux. No? Then yung pagpapagawa ng eskwelahan sa mga liblib na lugar na hindi na naman inaabutan ng tulong ng gobyerno na dapat na sila ang gumagawa. Pero ito si King Lux, no? Hindi man ganun kagarbo ang eskwelahan, at least meron maayos na eskwelahan na maituturing mong pangalawang tahanan para sa mga kabataan na salat sa buhay na talagang ayaw ibigay ng gobyerno para sa kanila, no? Yung dapat tulungan ibang tao pa ang tumutulong para sa mga katutubo, no? So, si King Lux ang aking top 2. Talagang hinahangaan ko din po siya. Nakakabait, diba? Matagal na rin siyang charity vlogger. So, yun. And next, ang aking, syempre, ang araw-araw kong pinapanood na si Daddy Frankie, yun. First time ko napanood si Daddy Frankie. Actually, talaga, hindi ko kilala si Daddy Frankie. Ang unang kong napanood sa kanya ay si Angela, yun. Nung binlog na si Angela kasi hindi naman talaga kasi pala Facebook. Pero nung dumaan siya sa Facebook ko nung naka-open ako nun, grabe, parang na-inspired ako nung binlog niya or kinontent niya si Angela para tulungan, di ba? So yung time na ang content niya ay yung pagpunta nga dun sa lugar ni Angela. So yun yung isa sa talagang pumuaw sa puso ko kasi kahit napakahirap ng sitwasyon, di ba? Kahit ayaw isama ni Ate Kati yung anak niyang si Angela, talagang, di ba, nakumbinse ni Daddy Frankie itong si Angela na isama at dalhin sa shelter ni Daddy Frankie. At hindi lang yon, di ba? Ang dami na rin napagawa ng bahay ni Daddy Frankie. Ang madalas naman tinutulungan ni Daddy Frankie yung may mga depression, ang mga taong nakatira sa kalye. So, yan yung binibigyan niya ng pag-asa o buhay na dapat magpatuloy, di ba? Ginagawa niyang inspirasyon o ginagawa niya ni Daddy Frankie, binibigyan niya ng wisdom ang mga tao na to para magpatuloy sa kanilang buhay hanggang sa gumaling sila, no? For example na lang, si Kuya Oliver, di ba? Si Kuya JR, si Kuya Junjun, di ba? For example na lang yun, si Ate Tintin, si Ate Dangdang, di ba? Ate Nida, yan, mga example na lang talaga ng napagaling ni Daddy Frankie. So, sinong hindi ahanga, di ba? So, hindi ahanga kay Daddy Frankie, di ba? So, kaya siya yung top 1 charity vlogger ko kasi yung mga tipong yung tao na feeling nila wala na talaga silang pag-asa. Yung parang lugmok na sila sa buhay nila. Tapos bigla kang tutulungan ni Daddy Frankie. Diba? Bigla silang, boom, dumating sa buhay nila si Daddy Frankie. Ano nangyari? Ang laki ng pag-asa, ang laki ng pagbabago, ang laki ng tulong na ginawa ni Daddy Frankie. Hindi lang sa pinagaling sila, hindi lang dahil sa pinansyal, pinagawa pa ang bahay nila. So, yun talaga, nakakahanga naman talaga itong si Daddy Frankie. So, yun lang po mga kababayan. Comment po kayo kung sino ang top 5 nyo na charity vlogger na hinahangaan nyo. And don't forget to like and subscribe my channel po and also the channel of my favorite charity vlogger. No? Thank you po for watching. Ingat po ang lahat. God bless.